Nakumpirma na ng National Bureau of Investigation na sa Amerika nagtatago ang isa sa mga akusado sa kaso ng Visconde Massacre, si Joey Fillard. Pinag-aaralan na ngayon ang tinatawag na extradition o yung pagpapabalik sa kanya dito sa Pilipinas. At yan ay sa gitna ng pag-iimbestiga muli sa naganap na massacre. Nakatutok si Teresa Andrada. 150,000. Kasama si Joey Fillard sa mga tinuro ng star witness na si Jessica Alfaro na nasa likod daw ng Visconde Massacre. Si Fillard ay kabilang sa grupo ni Hubert Webb. Nakasuhan si Fillard pero nagtago. Kaya dinasama sa mga hinatulan ng Parañaque Regional Trial Court noong 1995. Kanina, ibinunyag ni Justice Secretary Laila De Lima na natagpuan na ng NBI si Fillard. Mr. Fillard is somewhere in the United States. And I told them to access him so we can question him. May naka-confirm na nakausap at nakita. Inutos na ni De Lima sa NBI na kumpirmahin kung saan sa Amerika nagtatago si Fillard. Pinag-aaralan na rin ng DOJ ang extradition ni Fillard na may standing warrant of arrest kaugnay sa Visconde Massacre case. Ang isa pang akusado, si Artemio Ventura na nagtago rin, hinahanap pa ng NBI. Sabi ng kalihim, malaking tulong sa reinvestigation ng DOJ ang pagtukoy sa kinaroroonan ni Fillard. Matatanda ang inabsuelto ng Korte Suprema ang grupo ni Webb dahil questionable raw ang mga testimonya ng star witness na si Alfaro. Nakakatulong yan kasi sinabi nga niya na may Fillard, may Ventura. And then nawala nga itong dalawa. So medyo nakakatulong yan sa credibility ni Jessica. Kasama ang grupo ni Hubert sa mga iniimbestigahan ng Interagency Task Force na may hawak sa reinvestigation ng Visconde Massacre. Ang dalawang iba pa, ang Barroso Akyat Bahay Gang at mga construction worker, pinaghahanap pa ng PNP. Pinabubusisi rin ni De Lima sa NBI ang depensa ni Hubert na nasa Amerika siya nang mangyari ang krimen. Ang kanyang pasaporte at certification galing sa US Immigration ang ipinresinta niyang ebidensya sa korte. Ayon kay De Lima, kukunan ulit ng pahayag ang immigration officer na si Ferdinand Sampol na umano'y nagtatak ng date of departure sa pasaporte ni Hubert noong March 9, 1991. Pati la bandera ng pamilya Webb na si Mila Gaviola na tumestigo na nasa bansa noon si Hubert. Kung totoo yung istorya ni Jessica, then the alibi was completely fabricated. If it was Jessica who is fabricated as a witness, then the defense of alibi is correct. Dahil may 20-year prescriptive period, June 30, 2011 ang deadline ng DOJ para makapagsampa ng panibagong kaso laban sa mga suspect. Pero sabi ni De Lima, pipilitin nilang tapusin ang reinvestigation at posibleng pagsampa ng kaso sa loob ng 3 buwan. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Kinamusta namin ang first New Year ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez bilang mag-asawa. Kwento ni Ogie, nag-e-enjoy daw siya sa buhay may asawa lalo na't magaling daw si Regine sa kusina. Yan ang chika ni Lars Santiago. Unang concert na pagsasamahan ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez ngayong mag-asawa na sila ang I Valentine You sa February 12 sa Crown Plaza. Si Pops Fernandez ang kaback-to-back dito ni Ogie at guest lang si Regine. Pero masaya pa rin si Ogie na magkasama silang mag-asawa sa isang Valentine's show. Ngayon kasi meron kaming mga as much as possible, if we can work together, it would be nice. Oo. Especially yung mga tours sa States. Sana kung meron akong tour, sana guest siya. Sobrang na-enjoy ni Ogie ang kanyang buhay may asawa sa piling ni Regine. Naging masaya raw ang 3 araw nilang pananatili sa Bohol, kasama ang ilang kamag-anak at maging sina Michelle Van Aimeren at ang asawa nitong si Mark Morrow. Puring-puri din ni Ogie ang husay ni Regine sa pagluluto. Gusto ko yung mga, may pagka-Mediterranean kasi yung luto niya healthy. Gusto ko yung mga vegetables niya, gusto ko yung mga isda niya. Pero kung gusto kong hindi masyado maging healthy, meron siyang masarap na spare ribs. Noong New Year's Day nga raw, normal na buhay may asawa ang naranasan nila ni Regine. Pinag-day off daw nila ang lahat ng kanilang kasambahay at mga driver. Kami lang. Tapos nagmaneho ako, nag-drive ako, nag-ikot-ikot kami, yung like normal people. At maganda kasi nung January 1,
walang traffic, 'di ba? So, mikot-ikot kami. Ang sarap. You know, normal lang na mag-asawa. Punta kami sa The Fort, naglakad-lakad. Wala pa rin daw pagbabago sa plano ni Ogie at Regine na magkaroon ng belated honeymoon sa darating na summer. Sana, kung hindi kami mabuntis, kasi syempre, medyo 40 and above na kami, kailangan maghinay-hinay. Matutuloy kami sa Italy. Sa March or April, pupunta kami Positano, Italy. At sa Roma na rin, syempre. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa linggo na po ang pista ng itim na Nazareno kung saan inasang libo-libong deboto ang dadaksa na naman. Kaya naman ngayon pa lang sinimula na ayusin ang ilang mga kalye sa lungsod ng Maynila bilang paghahanda. Nakatutok si Cesar Apolinario. Ganito ang dagsa ng tao tuwing pista ng itim na Nazareno. Halos lahat gustong mahawakan ng lubid, mahimas, maipahid ang kanilang panyo o kaya'y masilayan man lang ang poon. At sa dami ng deboto, hindi maiwasang may mga nasasaktan. Minsan, may namamatay pa. Para maiwasan o di kaya'y mabawasan man lang, ngayon pa lang, naganda na ang mga organizer ng taunang pista ng itim na Nazareno. Nag-ikot na ang mga engineer ng Manila City Hall at tiningnan ang mga kalyeng daraanan ng prosesyon. Inaspalto ang mga kalyeng lubak-lubak. Sa pag-ikot ng GMA News, may mga kalye pa rin hindi pa naayos, gaya na lang sa Arlegui Street, na wala na ang takip ng ilang manhole dito. Pero ayon sa mga organizer, patatakpan ng mga manhole na nakatiwangwang. Papatagin din ang mga kaling lubak-lubak para ligtas kapag dinaanan ng prosesyon. Isa lang kasi ang madapa, matalisod o mahulog sa gitna ng libo-libong deboto, matinding disgrasya na ang naghihintay na maganap. Naayusin namin yan para yung mga taong naglalakad dyan at kung may lubak man, maayos. At yung mga open manhole, lalagyan natin ng mga necessary equipment na para masara yun. Gaya ng nakagawian, sisimulan ng programa sa Quirino Grandstand. Dito manggagaling ang itim na Nazareno. Sa linggo rin ito gaganapin. Saka na ipuprosesyon ang poon sa iba't ibang kalye sa Maynila. Saka ipapasok sa loob ng Quiapo Church. Dahil inaasahan ng pagdagsa ng mga tao, ipatutupad ang zero vendor sa Maynila, partikular sa mga lugar na daraanan ng prosesyon. Delikado kasi ang sitwasyon sa mga naturang kalye, lalo na kapag dumaan na ang Nazareno. Posibleng may mga masaktan kapag may mga nakaharang. Karamihan sa mga vendor alam na ang patakaran, kaya ngayon pa lang, doble kayod na sila sa pagtitinda. Ang mga Black Nazarene merchandise nagkalat na, pero sa araw ng pista ng Nazareno, titiyakin ng mga vendor na hindi sila magtitinda sa lugar na delikado. Baka maipit kayo, maraming tao, lalo na mga deboto. Masasira yung paninda, ano? Oo, masisira talaga, kaya kailangan itabi. Nasa sulok lang po kami, di po kami nakakapaglabas ng tinda. Tapos bali, zero talaga. Talaga uwi na lang kami sa bahay pag ganun. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Magtatambal sa isang Valentine movie by GMA Films ang komedyanteng si Eugene Domingo at ang Survivor Philippines host na si Richard Gutierrez. Isa raw sa mga eksenang dapat abangan sa pelikula, ang kissing scene nila. Makichika kay Nelson Canlas. Kahit naman ako, hindi makapaniwala. Kilig na kilig si Eugene Domingo nang makausap ng GMA News habang nagsushooting ng isa sa trilogy na Valentine offering ng GMA Films. First time daw kasi niya na maging leading lady sa isang Valentine film at si Richard Gutierrez pa ang leading man niya. At least hindi ako leading man, di ba? Leading lady ako ngayon, hindi rin ako leading pet. So, abangan nila kasi kahit naman ako, hindi makapaniwala na darating ang panahon at oras na ako na pala ang leading lady ni Richard Gutierrez. Ano ba ang naganap? Para naman kay Richard, isang malaking blessing ang makapartner si Eugene. Nilalabas daw kasi ng komedyana ang pagiging funny niya sa likod at harap ng kamera. Nung binalita sa akin na nakakasama ko nga si Miss Eugene, tuwan-tuwa talaga ako. Kasi parang kakaiba, di ba? Komedyante pala siya. Oo. Alam natin na meron pala siyang nakuha kay sa nanay niyang si Annabelle. Bukod sa mga action scenes at maraming nakakaaliw na eksena, naghahanda na raw ang dalawa sa isa sa malalaking eksena ng pelikula, ang kissing scene nila. Magkahalong excitement at kaba ang ipinakita ng dalawa ng pag-usapan nito. Yung kissing scene, are you looking forward to it?
Parang namumula ka yan. Sabi niya, ni-request ka raw niya eh. Oo, sabi. Abangan na lang natin, pero gagawin na nga namin yung kissing scene at medyo hindi ko alam yung mixed emotions yung nararamdaman ko eh. Hindi ko alam kung saan nanggagaling eh. Siyempre, hindi naman tayo papayag na walang ganong paandar. Kasi unang-unang pelikula to na ipapalabas ngayong taon na to, na very, very special kasi for Valentine's Day. Mula dito sa Pampanga, Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Thanks for watching Chika Minute. Magkita-kita po tayo bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Connie Sison at Pia Guanyo, mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.